Meron hong pamamaril na nangyari dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon. Maki-update tayo kung ito ba ay may kinalaman sa eleksyon. May balita ang Bombo Radio Tuguegarao. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pamamaril patay ng riding in tandem sa 72 years old na punong barangay ng Barangay 2 Enrile, Cagayan sa loob mismo ng Barangay Hall. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Fronda, ang Information Officer ng PNP Cagayan, sa initial investigation ng pulisya, sinundan umano ng suspect ang kapitan hanggang sa Barangay Hall at habang nakaupo ang kapitan ay pinagbabaril siya sa likod. Agad na tumakas ang suspect at sumakay sa isang motorsiklo na walang plaka na minamaneho ng kanyang kasamahan at pumunta sa direksyon ng Barangay Roma. Agad namang itinakbo ng Enrile Rescue Team sa isang ospital sa Tuguegarao City ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sinabi ni Fronda na agad naglatag ng high-risk checkpoints ang pulisya at nagpakalat ng flash alarm sa makalapit na PNP units. Kabilang ng Isabela Police Provincial Office sa layuning agad na mahuli ang mga tumakas na suspect. Kasalukuyan na rin nire-review ang CCTV footage sa Barangay Hall sa pag-asang makilala ang gunman at makakuha pa ng karagdagang ebidensya sa krimen. Samantala, naniniwalang pamilya at mga kamag-anak ng kapitan na politika ang motibo sa pamamaril. It's another big challenge sa ating pong mga Cagayano Cubs dahil if according po sa ating pong Buting Provincial Director, if hindi po natin na mareresolve ito within 24 hours, ay expected po ma-activate na naman po ang panibagong SITG para nga po dito po sa insidente na ito. Agad-agad po na nag-deploy ang ating pong regional director ng additional na pwersa para po ng kapulisan para nga po sa Enrile. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Hoy Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!